Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ang gabing akala ko ay magsisimula ng bagong yugto sa buhay ko. Pero siya palang maglalagay sa akin sa pinakamababang posisyon na hindi ko akalaing mararanasan ko. Suot ko ang simple kong bestida na pilit kong inayos para magmukhang desente, kahit alam kong hindi iyon kayang makipagsabayan sa mamahaling kasuotan ng mga bisita sa engranding party na iyon. Imbitado ako ng fiancé kong si Mikael, anak ng isang kilalang pamilya sa lungsod. At kahit may kaba sa dibdib ko, pinili kong sumama dahil gusto kong ipakita na kaya kong makisabay kahit papaano. Pagpasok pa lang namin sa malaking bulwagan, ramdam ko agad ang mga matang nakatingin sa akin. Hindi iyon mga tinging may paghanga, kundi may halong pagdududa at paghusga. Maririnig ko ang mahihinang bulungan, mga salitang hindi ko man maintindihan ng buo ay sapat na para maramdaman kong hindi ako kabilang sa mundong iyon. Tahimik lang akong kumapit sa braso ni Mikael, umaasa na magiging sapat ang presensya niya para hindi ako tuluyang lamunib ng hiya. Pero nagkamali ako. Hindi pa man kami nakalayo sa entrada, agad kaming sinalubong ng ina niya, si Doña Isabela. Nakasuot siya ng eleganteng gown, matikas ang tindig at matalim ang mga mata na tila sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Hindi man siya nagsalita agad, ramdam ko na ang hindi niya pagtanggap sa akin. Nang tuluyan siyang magsalita, malamig ang boses niya, parang walang emosyon. "Sino ito, Mikael?" Tanong niya, kahit halatang alam na niya ang sagot. "Ma, si Rhea po, ang fiancé ko," sagot ni Mikael, bahagyang kinakabahan. Ngumiti si Doña Isabela, pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Parang pilit lang para sa mga taong nakapaligid sa amin. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang inabot ang aking kamay, pero imbis na magpakita ng kabaitan, lalo lang akong nanliit sa paraan ng pagtingin niya. "Ito ba ang napili mo?" Mahina niyang sabi, pero sapat para marinig ko. Mukhang simpleng-simple. Hindi ako nakasagot. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Gusto kong magsalita, ipagtanggol ang sarili ko, pero pinili kong manahimik. Ayokong mag-eskandalo sa harap ng maraming tao, lalo na't unang beses ko palang makakaharap ang pamilya niya sa ganitong okasyon. Maya-maya pa, nagsimula na ang programa ng party. May mga nagsasalita sa entablado, may mga nagkakantahan, at ang iba na may abala sa pakikipag-usap sa mga kapwa nilang mayayaman. Ako, nanatili lang sa tabi ni Mikael, tahimik na nakikinig at pilit na nag-a-adjust sa paligid na hindi ko kinakasanayan. Pero hindi doon natapos ang lahat. Habang abala ang karamihan, bigla akong tinawag ni Doña Isabela mula sa kabilang dulo ng bulwagan. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako agad. Paglapit ko, nakita kong may hawak siyang mop at timba, at sa likod niya ay may maliit na bahagi ng sahig na tila natapunan ng inumin. "Ikaw, linisin mo nga ito," utos niya, na parang normal lang ang sinasabi. Nagulat ako, hindi ko agad naintindihan ng nangyayari. Napatingin ko si Mikael, umaasang magsasalita siya, pero nakatingin niyang siya sa akin, tila nag-aalinlangan. "Ma, may staff naman po," mahina niyang sabi. "Huwag mo nang ipagtanggol," putol ni Doña Isabela. "Tingnan mo naman siya, bagay na bagay sa kanya ang ganitong gawain." Parang may sumabog sa dibdib ko sa mga salitang iyon. Ramdam ko ang init sa aking mukha, ang pagbigat ng aking pakiramdam. Napatingin ako sa paligid at nakita kong unti-unti nang nakatingin sa amin ng ibang bisita. May ilan na nagbubulungan, may iba naman na halatang nag-e-enjoy sa eksenang nangyayari. "Ayan, bagay sa'yo dahil mukha kang katulang," dagdag pa ni Doña Isabela, mas malakas na ang boses para marinig ng lahat. Gusto kong umiyak,
Gusto kong tumakbo palabas ng lugar na iyon at kalimutan ng lahat. Pero may kung anong pumigil sa akin, marahil pride ko o marahil ang pagnanais na hindi tuluyang bumagsak sa mga taong iyon. Dahan-dahan kong inabot ang map. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinipilit kong kontrolin ang sarili ko. Yumuko ako at nagsimulang luminis sa sahig habang ramdam ko ang bawat matang nakatutok sa akin. Para akong unti-unting nilulunod sa kahihiyan. Sa bawat galaw ko, maririnig ko ang mahihinang tawa ng ilang bisita. Ang iba naman ay tahimik lang, pero halata sa mga mukha nila ang paghusga. At sa gitna ng lahat ng iyon, wala akong ibang naramdaman kundi ang matinding sakit. Hindi ako nagsalita. Hindi ako lumaban. Pinili kong tiisin ang lahat, kahit na parang dinudurog na ang pagkatao ko. Dahil sa gabing iyon, hindi ko pa alam na iyon pa lang ang mas mabigat na pagsubok na haharapin ko. At hindi ko pa alam na ang kahihiyang iyon ang magiging dahilan para magbago ang lahat sa buhay ko. Habang patuloy kong pinupunasan ng sahig, ramdam ko ang bigat ng bawat segundo na parang hindi na matatapos. Hindi na mahalaga kung malinis ko man iyon o hindi, dahil sa totoo lang, hindi naman iyon ang punto ng lahat. Ang gusto lamang ipakita ng ina ni Leandro ay kung gaano ako kababa sa paningin niya. At sa harap ng napakaraming tao, unti-unti niyang dinudurog ang natitirang dignidad na pilit kong pinanghahawakan. Naririnig ko ang mahihinang bulungan sa paligid. May mga babaeng nakapulupot ang mamahaling alahas na nagtatakip ng bibig habang tumatawa. May mga lalaking nagkukunwaring walang pakialam pero hindi maalis ang tingin sa akin. Para akong isang palabas na pinapanood ng lahat, isang katawa-tawang eksena na nagbibigay aliw sa kanila. At sa gitna ng lahat ng iyon, wala ni isang lumapit para tumulong o magsabi man lang na tama na. Paminsan-minsan ay napapatingin ako kay Leandro. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo, halatang hindi komportable sa nangyayari. Ilang beses siyang sumubok lumapit, pero bawat galaw niya ay napipigilan ng isang tingin mula sa kanyang ina. Para bang kahit gusto niyang magsalita, hindi niya magawa. At iyon ang mas masakit para sa akin. Hindi ang mga salita ng ina niya, kundi ang katahimikan ng taong inaasahang kong kakampi ko. Leandro, sapat na siguro iyon. Mahinang sabi niya, halos hindi marinig sa ingay ng paligid. Ngulit mabilis siyang sinagot ng kanyang ina. Huwag kang makialam kung ayaw mong mapahiya rin. Hayaan mo siyang gawin ang bagay na nararapat sa kanya. Parang bumikat lalo ang hangin sa paligid ko. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Gusto kong itapon ang mop at umalis, pero parang nakapako ang mga paa ko sa sahig. May bahagi sa akin na ayaw sumuko, na gustong ipakita na kahit anong gawin nila, hindi nila ako kayang tuluyang sirain. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko ay unti-unti akong nauubos. May isang lalaki na lumapit sa grupo ng mga bisita sa likod ko. Narinig kong sinabi niya, "Siya ba ang girlfriend ng anak ni Doña Veridiana?" Hindi halata, mukhang kinuha lang sa kung saan. Sumagot ang isang babae, "Siguro napulot lang. Tingnan mo naman ang itsura. Kahit bihisan mo, lalabas at lalabas pa rin ang pagiging mahirap." Hindi ko na napigilan ang pag-ipon niyang luha sa aking mga mata. Pilit ko itong pinigilan. Ayaw kong makita nila na nasasaktan ako. Ayaw kong ibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Pero habang naririnig ko ang bawat salitang iyon, parang may mga karayom na sunod-sunod na tumutusok sa puso ko. Unti-unti akong napahinto sa pagpupunas. Nakayuko pa rin ako, pero hindi na gumagalaw ang mga kamay ko. Pinilit kong huminga ng malalim, pilit kinakalma ang sarili. Hindi ako pwedeng tuluyang bumigay dito, hindi sa harap nila. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Nakita ko ang refleksyon ko sa makintab na sahig. Magulo ang buhok ko, bahagyang namumula ang mata ko,
at halata ang pagod at kahihiyang sa aking mukha. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may nakita akong bagay na hindi nila kayang kunin sa akin. Ang sarili kong halaga. Muli kong hinawakan ng mop at tinapos ang paglilinis. Hindi dahil utos nila iyon, kundi dahil ayaw kong mag-iwan ng dahilan para lalo pa nila akong maliitin. Nang matapos ako, dahan-dahan akong tumayo. Tahimik ang paligid, parang hinihintay ng lahat kung ano ang susunod kong gagawin. Lumapit ako sa isang gilid ng bulwagan at inilapag ang mop. Hindi ko tiningnan si Leandro. Hindi ko rin hinarap ang kanyang ina. Pinili kong manatiling tahimik, pero sa loob ko may kung anong nagbabago. Hindi na iyon ang parehong takot na naramdaman ko kanina. May kung anong unti-unting nagigising sa akin. Narinig ko ang muling pagsasalita ng ina ni Leandro. "Oh, tapos ka na. Mabuti naman, kahit papaano, may silbi ka rin pala." May ilang bisitang napatawa sa sinabi niya, pero hindi na ako gumalaw. Hindi na ako nagpakita ng kahit anong reaksyon. Tahimik lang akong nakatayo, pinipilit ayusin ang sarili ko. Sa pagkakataon iyon, naramdaman kong may dalawang landas na pwede kong tahakin, ang manatiling tahimik at hayaang yurakan nila ako, o ang unti-unting tumayo at ipaglaban ang sarili ko. At kahit hindi pa ako handang sumabog sa harap nila, alam kong hindi na ako ang parehong taong pumasok sa bulwagang iyon. Sa kaibutaran ng puso ko, nagsisimula ng mabuo ang lakas ng loob na matagal ko nang itinago. At sa susunod na pagkakataon na bubuksan ko ang bibig ko, hindi na iyon para magtiis, kundi para ipaalala sa kanila na kahit gaano ako kapayak sa paningin nila, hindi nila ako kayang yurakan ng ganun lang. Tahimik pa rin ang buong bulwagan matapos kong ilapag ang mop sa gilid. Ramdam ko ang mga matang nakasunod sa bawat galaw ko, para bang naghihintay kung ano ang susunod kong gagawin. Kanina, nanginginig pa ang tuhod ko sa hiya at sakit, pero ngayon, may kakaibang init na unti-unting kumakalat sa dibdib ko. Hindi na iyon purong kahihiyan. May halong tapang na hindi ko rin inaasahang lalabas. Huminga ako ng malalim bago ako tuluyang humarap sa kanila. Nakita ko si Leandro na tila gusto nang lumapit, pero muli na naman siyang napatigil sa isang tingin ng kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako umasa na siya ang magsasalita para sa akin. Alam kong ako na ang dapat gumawa noon. Dahan-dahan kong itinuwid ang aking sarili at tumingin kay Doña Viridiana. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagtaas ng boses, pero malinaw at matatag ang bawat salitang lumabas sa bibig ko. "Ginawa ko po ang sinabi ninyo," mahinahon kong sabi. "Hindi dahil tama kayo, kundi dahil ayokong bumaba sa level ng pang-aapi." Parang natigilan ng ilan sa mga nakapaligid sa amin. Hindi nila inaasahan na magsasalita ako, lalo na sa paraang hindi galit, kundi puno ng kontrol at pagpipigil. Napangisi si Doña Viridiana, pero halata ang iritasyon sa kanyang mukha. "Aba, marunong ka palang sumagot ah. Akala ko tahimik ka lang nasusunod." Hindi pa rin ako umatras. Hindi po ako tahimik dahil wala akong masasabi. Tahimik lang po ako dahil pinili kong rumispeto. Mas lalo siyang napataas ang kilay sa narinig. "At ano ngayon ang gusto mong palabasin?" Saglit akong napatingin sa paligid. Sa mga taong kanina ay tumatawa, ngayon ay seryosong nakatingin sa amin. Parang biglang nagbago ang atmosfera. Wala na ang ingay ng tsismisan, puro atensyon na ang nakatuon sa amin. "Hindi ko po kayo nilalabanan," sagot ko ng diretsyo. "Pero hindi rin po tama na ipahiya ninyo ako sa harap ng ganitong karaming tao. Hindi po sukatan ng pagkatao ang estado sa buhay." Isang segundo ng katahimikan ang lumipas bago sumabog ang boses ni Doña Viridiana. "Ang tapang mo para magsalita ng ganyan sa akin." Hinila niya ako papunta sa gitna ng bulwagan kung saan mas malinaw kaming nakikita ng lahat. "Dito ka magsalita para marinig ka ng lahat." Naramdaman ko ang paghigpit ng kanyang hawak sa braso ko, pero hindi na ako nagpumuglas. Hindi na ako natatakot katulad kanina. Kung ito ang gusto niya, na ipakita ako sa lahat,
handa na rin akong ipakita kung sino ako. Ano ba sa tingin mo ang karapatan mo para mapabilang sa pamilya namin? Tanong niya, malakas at puno ng panghamak. Ano ang maipagmamalaki mo? Ramdam ko ang bigat ng tanong na iyon, pero hindi na ako umatras. Wala po akong maipagmamalaking yaman, totoo po iyon. Pero may dignidad po ako at hindi po yun kayang bilhin ng kahit anong pera. May ilang napalingon sa isa't isa sa sinabi ko. Halatang hindi nila inaasahan ang sagot ko. Hindi napigilan ni Doña Viridiana ang pagtawa, pero hindi iyon tunay na tuwa. Dignidad? Yan ang ipinagmamalaki mo? Sa mundo ito, pera ang nagdidikta ng halaga ng tao. Hindi po para sa lahat, sagot ko agad. May mga taong pinipiling maging tao muna bago maging yaman. Biglang nag-iba ang tingin niya sa akin. Hindi na iyon basta pang mamaliit. May halong galit at pagkairita. Sa likod ko, narinig kong may isang bisita na nagbulong. Ang lakas ng loob niya. Isa pang boses ang sumunod. Pero may punto siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Kahit hindi direktang kumakampi sa akin, may mga taong nagsisimulang makinig. Tumingin ako kay Leandro, umaasa pa rin ang isang bahagi ko na magsasalita siya. Natatayo siya sa tabi ko, pero ang nakita ko lang ay ang kanyang pag-aalinlangan. Parang may gusto siyang gawin, pero hindi niya kayang suwayin ang kanyang ina. At doon ako tuluyang nasaktan, hindi dahil sa sinabi ng iba, kundi dahil sa katahimikan ng taong inaasahan kong kakampi ko. Muling nagsalita si Doña Viridiana, mas malamig na ang tono. Hindi ka kilanlanman magiging karapat-dapat sa anak ko. Kahit anong sabihin mo, mananatili kang wala. Huminga ako ng malalim. Kung kanina ay naninginig ako, ngayon ay malinaw na sa akin ang dapat kong gawin. Kung iyon ang paniniwala ninyo, hindi ko na po yun mababago. Pero hindi ko rin po hahayaan na yurakan ninyo ako ng ganun na lang. Tumayo ako ng mas matuwid. Tinitigan siya ng diretsyo. Hindi na ako ang babaeng umiiyak habang naglilinis ng sahig. Sa sandaling iyon, alam kong may nagbago na. At kahit hindi pa tapos ang lahat, nagsimula na akong lumaban. Nang matapos kong magsalita, tila na natiling nakabitin sa hangin ang bigat ng mga salitang binitiwan ko. Walang gumalaw, walang nagsalita. Para bang lahat ay naghihintay kung sino ang susunod na kikilos. At sa pagkakataong iyon, alam kong hindi na ako ang may hawak ng sitwasyon. Unti-unting napunta ang atensyon ng lahat kay Leandro. Nararamdaman ko ang mga tingin ng mga bisita na tila nagtatanong, naghihintay kung ipagtatanggol niya ba ako o mananatili siyang tahimik. Kahit ako, sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, umaasa pa rin ako. Umaasa na kahit sa huling sandali, pipiliin niyang tumayo sa tabi ko. Leandro, halos pabulong kong tawag. Hindi ko na napigilan magsalita. Saglit siyang napatingin sa akin at sa mga mata niya ay malinaw ang pagkalito. Para siyang nahahati sa pagitan ng dalawang mundo, sa pagitan ng pagiging anak at pagiging lalaking nangakong mamahalin ako. Ngunit bago pa siya tuluyan makapagsalita, nauna na ang malamig na boses ng kanyang ina. Huwag kang magkamali ng desisyon, Leandro. Mariing sabi ni Doña Viridiana. Alam mo kung ano ang dapat mong panindigan. Parang isang utos na hindi niya kayang suwayin. Napayuko si Leandro sandali, saka dahang-dahang tumingin sa akin. At doon ko nakita ang sagot na ayaw kong marinig. Rina, pakiusap, huwag mo nang palalain pa. Mahinang niyang sabi, halos hindi makatingin ng diretso sa akin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi iyon ang inaasahan kong marinig. Hindi iyon ang gusto kong marinig. Hindi ako ang nagpapalala nito. Sagot ko, pilit pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Ang hinihingi ko lang naman ay respeto. Tahimik siyang tumayo pero wala siyang ginawa.
Wala siyang sinabing sapat para ipagtanggol ako. At sa katahimikan niyang iyon, doon ako tuluyang nasaktan. Mas masakit pa iyon kaysa sa lahat ng sinabi ng ina niya. Dahil ang taong inaasahan kong kakampi ko, pinili na lang na manahimik. Huminga ako ng malalim. Pilit kinokontrol ang emosyon ko. Hindi ako iiyak dito. Hindi sa harap nila. Hindi habang nakatingin silang lahat sa akin na parang isang akong palabas. Kung ganun, wala na akong dapat pang ipaglaban dito. Mahinahon kong sabi. Dahan-dahan akong tumalikod, ramdam ko pa rin ang tingin ng lahat, pero hindi na ako lumingon. Bawat hakbang ko palayo sa kanila ay parang paglayo ko rin sa lahat ng sakit na naramdaman ko sa loob ng bulwagang iyon. Pero hindi pa rin ako pinatapos ng gabing iyon ng tahimik. "Aalis ka na lang!" Biglang sigaw ni Doña Veridiana mula sa likod ko. "Ganyan ka talaga, walang pinag-aralan. Walang modo." Huminto ako sandali, pero hindi ako lumingon agad. Pilit kong kinalma ang sarili ko bago ako bahagyang humarap. "Hindi ako aalis dahil sa kahihiyan," sagot ko nang mahinahon. "Aalis po ako dahil ayokong manatili sa lugar na wala pong respeto." May narinig akong ilang nagbuntong hininga sa paligid. Parang may mga taong hindi inaasahan ng sagot ko. Ngunit hindi pa rin tumigil si Doña Veridiana. "Aba, lakas ng loob mo. Pagkatapos mong mapahiya dito, ikaw pa ang may ganang magsalita ng ganyan." Hindi na ako sumagot pa. Hindi ko na kailangang ipagtanggol ang sarili ko sa taong sarado na ang isip. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon kung patuloy akong makikipagtalo. Naglakad na ulit ako papunta sa labasan. Sa bawat hakbang ko palayo, pakiramdam ko ay unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Sa sakit ng katotohanang kailangan kong tanggapin. Na hindi lahat ng pagmamahal ay sapat. Na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung hindi ka niya kayang ipaglaban, mawawala at mawawala rin ang lahat. Habang papalapit ako sa pintuan, narinig ko ang mabilis na yagpag sa likod ko. "Rina, sandali!" Habol ni Leandro. Huminto ako, pero hindi ako agad lumingon. "Pakiusap, huwag ka munang umalis," sabi niya, halatang nagmamadali. "Aayusin ko ito." Doon ako dahan-dahang humarap sa kanya. Tinignan ko siya, hindi na bilang fiancé ko, kundi bilang isang taong kailangan kong maintindihan. "Kailan, Leandro?" Tanong ko diretso sa mga mata niya. "Kailan mo aayusin? Kapag wala na akong natitirang respeto sa sarili ko?" Wala siyang naisagot, at sapat na iyon para maintindihan ko ang lahat. Dahan-dahan akong umatras, saka tuluyang tumalikod. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Hindi ko na hinintay na habulin niya pa ako. Sa gabing iyon, pinili kong umalis. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa wakas, pinili ko na ang sarili ko. Habang papalapit ako sa pintuan ng bulwagan, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sakit na unti-unting bumabalot sa buong pagkatao ko. Parang bawat segundo na nananatili ako sa lugar na iyon ay lalo lang akong sinasakal ng mga alaala ng kahihiyang naranasan ko. Gusto ko na lang makalabas, makahinga, at makalayo sa lahat ng iyon. Pero bago ko patuluyang maabot ang pintuan, biglang may narinig akong ingay mula sa labas. Hindi iyon pangkaraniwan, hindi iyon simpleng yabag o usapan ng mga tao. Parang sunod-sunod na paghinto ng mga sasakyan, kasabay ng mahinang ugong na agad nagpatahimik sa paligid. Unti-unting napalingon ang mga tao sa loob ng bulwagan. Ang mga kaninang abala sa panonood sa akin, ngayon ay tila may ibang kinatutukan. Kahit ako, napahinto sa paglalakad at bahagyang lumingon. Hindi ko rin alam kung bakit. Maya-maya pa, bumukas ang malaking pintuan sa harap at doon ko nakita ang pagpasok ng ilang lalaking nakabarong. Seryoso ang mga mukha at tila sanay sa ganitong klaseng presensya. Kasunod nila ay ang isang lalaking may matikas na tindig, maayos ang pananamit at may kakaibang aura na agad nagbigay ng kakaibang tensyon sa buong lugar. Parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin
Nagbulbunga ng mga bisita, may ilan na napaatras, may ilan na halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang naging ganito ang reaksyon nila. Sino iyon? Mahinang tanong ko sa sarili ko, pero hindi ko na kailangang maghintay ng sagot. Dahil dire-diretso siyang naglakad papunta sa akin. Bawat hakbang niya ay tila may bigat, may otoridad. At habang papalapit siya, hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Para bang may kung anong pamilyar sa presensya niya, kahit hindi ko naman siya kilala. Tumigil siya ilang hakbang ang layo sa akin. At sa unang pagkakataon, nagtama ang mga mata namin. May kung anong emosyon ang dumaan sa mukha niya. Hindi iyon galit, hindi rin simpleng pagkagulat. Parang may halong lungkot at pag-aalala. Anak, mahinahon niyang sabi. Parang tumigil ang mundo ko sa salitang iyon. Hindi ko agad naintindihan ang narinig ko. Napatingin ako sa paligid, iniisip na baka may ibang tinutukoy. Pero wala, ako lang ang nasa harap niya. Ako po? Halos pabulong kong tanong. Dahan-dahan siyang lumapit at hindi nag-atubilin hawakan ng balikat ko. Ako ang hinahanap mo. Matagal kitang hinahanap. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko siya kilala, pero bakit ganito ang paraan ng pagtingin niya sa akin? Parang matagal na niyang kilala ako. Sa likod ko, naramdaman ko ang biglang paggalaw ng mga tao. May ilan na napahinga ng malalim, may ilang halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi pa rin ako makapagsalita, hanggang sa marinig ko ang isang pabulong na boses mula sa mga bisita. Sino yun? Senador siya. Bigla akong napalingon sa nagsasabi, saka muling tumingin sa lalaking nasa harap ko. Senador? Hindi ko alam kung bakit mas lalo akong kinabahan sa nalaman ko. Pero hindi pa iyon ang pinaka nagbagulo sa isip ko. Anak, hindi ka dapat ginaganito. Patuloy niya, mas mariin na ang tono. Sino ang gumawa sa iyo nito? Unti-unting nagkaroon ng tensyon ng paligid. Ang mga kaninang matataas ang tingin sa sarili ay mayon ay tila napatahimik. Ang iba'y halos hindi makatingin ng diretsyo. Sa gilid ng mata ko, nakita ko si Doña Viridiana. Kanina'y puno ng yabang ang kanyang tindig, pero ngayon ay tila nabawasan iyon. Hindi na siya ang parehong taong nangingibabaw sa lahat. At si Leandro, nakatayo lang, halatang hindi rin maintindihan ang nangyayari. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong ng lalaking nasa harap ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero isang bagay ang malinaw. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may isang taong tumayo sa tabi ko nang walang alinlangan. Dahan-dahan akong huminga, pilit kinakalma ang sarili ko. Hindi ko pa rin alam kung sino siya sa buhay ko, pero alam kong ang pagdating niya ang magbabago ng lahat. At sa sandaling iyon, ang bulwagan kanina'y puno ng panghuhusga ay napalitan ng katahimikan na may halong takot. Dahil ang mga taong kanina'y nagtatawanan ay ngayon ay unti-unting yumuyuko. At ang gabing iyon na nagsimula sa kahihiyan ay unti-unting nagiging simula ng isang pagbabaliktad na hindi nila inaasahan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Nakaharap ako sa isang lalaking kanina ko lang nakita, pero tinatawag niya akong anak na parang matagal na niya akong kilala. Ramdam ko pa rin ang kamay niya sa balikat ko. Matatag pero maingat. Parang ayaw niya akong masaktan. Sa gitna ng katahimikan ng buong bulwagan, siya lang ang malinaw na presensya na parang nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Unti-unting lumakas ang bulungan ng mga bisita. Hindi na iyon ang dating tsismisa na puno ng panghuhusga. Iba na ang tono ngayon. May halong pag-aalinlangan, takot at pagkamangha. Tama bang narinig ko? Anak niya? Bulong ng isang babae. Imposible, pero siya iyon. Kilala ko siya. Sagot ng isa. Narinig ko ang salitang senador na paulit-ulit nilang binabanggit at mas lalo akong naguluhan. Hindi ko alam kung paano ko uunawain ang sitwasyon, pero isang bagay ang malinaw. Nagbago na ang tingin ng mga tao sa akin. Kanina, ako ang babaeng pinagtatawanan. Ngayon, ako na ang sentro ng atensyon na puno ng pag-iingat. Dahan-dahang binaling ng lalaki ang kanyang tingin sa mga tao sa paligid. Hindi siya nagsisigaw.
Hindi rin siya kailangang magtaas ng boses, pero sa simpleng paraan ng pagtatayo niya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino ang gumawa nito. Mahinahon niyang sabi. Kitang-kita ko ang nangyari. Napatingin siya sa akin sandali, saka muling tumingin sa mga taong kanina ay malakas ang loob na maliitin ako. Hindi ako sanay na nakikitang ginaganyan ng anak ko. Parang may dumaan na malamig na hangin sa buong bulwagan. Ang mga kaninang nagmamalaki ay ngayon ay tahimik na, hindi makatingin ng diretsyo. Unti-unting lumapit si Doña Veridiana. Hindi na siya ang parehong babaeng na puno ng kumpiyansa kanina. May halong pag-iingat ang bawat hakbang niya. Senador, hindi ko alam na may ganitong relasyon pala kayo. Sabi niya, pilit pinapakalma ang sarili. Tumingin sa kanya ang lalaki, diretso at walang pag-aalinlangan. Hindi niya kailangang sumigaw para maramdaman ang bigat ng kanyang sagot. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako para tratuhin ng tama ang ibang tao, sagot niya. Pero mukhang kailangan mong ipaalala iyon sa sarili mo. Napayuko si Doña Veridiana. Bahagya lang, pero sapat para makita ng lahat. Sa unang pagkakataon, siya ang tila nawalan ng boses. Sa paligid namin, ang mga bisita ay nagbago na rin ng asal. Ang mga kaninang nagmamakyawan sa nangyayari ay ngayon ay seryosong nakatayo, tila nag-iingat sa bawat galaw. May isang babaeng lumapit sa akin, bahagyang nakayuko. Pasensya na, hindi namin alam. Hindi ko alam kung paano tutugon. Kanina lang, isa siya sa mga tumatawa. Ngayon, bigla siyang nagiging magalang. Hindi pa doon natapos ang lahat. Dahan-dahang inalis ng lalaki ang kamay niya sa balikat ko, pero nanatili siyang nakatayo sa tabi ko. Para bang malinaw sa lahat na hindi niya ako iiwan sa sitwasyong iyon. Rina, mahinahon niyang tawag, saka bahagyang ngumiti. Hindi mo na kailangang magtiis sa ganitong klaseng pagtrato. Hindi ko alam kung paano ko siya tatawagin. Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan. Pero sa paraan ng pagsasalita niya, parang may bahagi sa akin na gustong maniwala. Narinig ko ang mahinang hakbang mula sa likod. Si Leandro iyon. Lumapit siya, halatang naguguluhan pa rin sa nangyayari. Rina, hindi ko alam. Nagsimula siya, pero hindi niya natapos ang sasabihin. Tumingin siya sa kanya. Seryoso ang ekspresyon. Ikaw ang lalaking hindi kayang ipagtanggol ang babaeng mahal niya. Parang natigil si Leandro. Wala siyang naisagot. Nakayuko lang siya, para bang biglang lumiit sa harap ng sitwasyon. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang malinaw na pagkakaiba. Kanina, ako ang pinababahaan. Ngayon, siya na ang tila walang lakas ng loob. Hindi ko na kailangan pang magsalita. Ang mga nangyayari sa harap ko ay sapat na para ipakita ang katotohanan na matagal ko nang pilit iniintindi. Muling humarap sa akin ang lalaki. Hindi mo kasalanan ng nangyaring gabing ito at hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa kahit sino. Ramdam ko ang pag-init ng mga mata ko, pero pinigilan ko pa rin ang pagluha. Hindi ko hahayaang makita nila akong mahina. Hindi ngayon na may isang taong malinaw na nakikilala sa akin. Unti-unting yumuyuko ang ilang bisita. Hindi bilang paggalang lamang, kundi dahil sa hiya. Ang bulwagang kanina'y puno ng yabang ay napalitan ng katahimikan na may halong pagsisisi. At sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang unang pagkakataon na hindi ako nag-iisa. Hindi pa malinaw sa akin ang lahat. Hindi ko pa alam ang buong katotohanan kung sino siya sa buhay ko. Pero isang bagay ang sigurado. Sa gabing iyon, nabawi ko ang respeto na pilit nilang kinuha sa akin. At sa unang pagkakataon, may isang taong handang tumayo sa tabi ko. Hindi dahil sa kung sino ako sa paningin ng iba, kundi dahil sa kung sino ako bilang isang tao. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng lalaking tumawag sa akin na anak, habang ang buong bulwagan ay tila hindi pa rin nakakabangon sa bigat ng kanyang pagdating. Kanina lang, ako ang babaeng nakayuko habang hawak ang mop. Kanina lang, ako ang ginagawang katatawanan ng mga taong akala mo ay walang bahid ng mali sa sarili. Pero ngayon,
Tila lahat sila ay nag-iingat sa bawat tingin, bawat salita, bawat galaw. Hindi ko alam kung paanong haharapin ng bigla ang pagbabago ng paligid. Para akong nasa gitna ng isang panaginip na hindi ko maintindihan kung masakit ba o nakakagaan. Nakatingin pa rin sa akin ang ilan, pero wala na ang dating panlalait sa kanilang mga mata. Ang dating panguusig ay napalitan ng takot at pagkailang, na para bang bigla nilang naalala na tao rin pala ako. Lumapit si Doña Veridiana sa akin. Mas mababa na ang boses kaysa kanina. Ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay halos ipamukha sa lahat na wala akong halaga. Ngayon ay pilit nung ngumiti na parang walang nangyari. "Rina, iha, pasensya ka na kung medyo naging mabigat ang biro ko kanina," sabi niya, kasabay ng marahang paghawak sa kamay ko. Napatingin ako sa kamay niyang nakabikit sa akin. Kanina ang kamay ring iyon ang humila sa akin sa gitna ng party para ipahiya. Ngayon, para bang gusto niyang palabasin na matagal na niya akong tanggap. "Biro po ba yun?" Mahinahon kong tanong. Saglit siyang natigilan pero agad ding bumawi. "Alam mo naman sa mga pagtitipon, minsan nadadala lang ang tao. Hindi ko naman sinadyang saktan ka." Hindi ako sumagot agad. Tinignan ko siya ng diretsyo, hindi galit pero hindi rin naniniwala. Makadaling sabihin na hindi sinadya kapag ang taong sinaktan mo ay biglang may makapangyarihang kakampi. Makadaling magpakumbaba kapag ang kaharap mo ay hindi na mukhang kayang apihin. Sa likod niya, may ilang kamag-anak ni Leandro na dahan-dahang lumapit. Ang babaeng kanina ay narinig kong nagsabing mukhang kinuha lang ako kung saan, ngayon ay nakangiti na parang matagal na kaming magkakilala. "Rina, ang ganda mo pala kapag malapitan," sabi niya, halatang pilit ang lambing. "Siguro nagkamali lang kami ng impresyon sa'yo kanina." "Nagkamali kayo dahil hindi ninyo ako kilala," sagot ko nang mahinahon. "Pero kahit hindi ninyo ako kilala, hindi pa ring dahilan niyon para maliitin ako." Natahimik siya. Hindi niya alam kung ngingiti pa ba o aatras na lang. Sa pagkakataong iyon, mas naging malinaw sa akin ang tunay na ugali ng mga taong nasa paligid ko. Hindi sila nagbago dahil nataugan sila. Nagbago sila dahil ang babaeng inakala nilang walang laban ay may makapangyarihang kakamping kinatatakutan nila. Maya-maya, lumapit si Leandro. Iba na ang mukha niya. Wala na ang pag-aalangan sa mata niya pero may bigat pa rin doon. Parang dala niya ang hiya sa hindi niya ginawa kanina. "Rina, pwede ba kitang makausap?" Mahina niyang tanong. Tumingin ako sa lalaking nasa tabi ko. Hindi pa rin na sinasabi ang buong katotohanan kung sino siya, pero tumanggo siya ng bahagya na parang sinasabing nasa akin ang desisyon. Lumayo kami ni Leandro ng ilang hakbang, sapat para hindi kami marinig ng iba, pero kita pa rin kami. Sa unang pagkakataon mula nung nagsimula ang lahat, mag-isa kaming nakaharap sa isa't isa. "Patawarin mo ko, Rina," agad niyang sabi. "Alam kong dapat nagsalita ako. Alam kong dapat pinili kitang ipagtanggol." Pinilit kong maging kalmado, kahit sumisikip na naman ang dibdib ko. "Bakit hindi mo ginawa?" Napayuko siya. "Natakot ako kay mama. Buong buhay ko siya ang nasusunod. Lumaki akong laging iniisip kung paano hindi siya magagalit. Pero hindi yun dahilan. Alam kong nasaktan ka." Tinitigan ko siya. Hinahanap sa mukha niya kung may katapatan ba ang sinasabi niya. Mahal ko si Leandro. Hindi ko yun makakaila. Pero sa gabing iyon, nakita ko ang bahagi niya na hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala. Ang lalaking mahal ako pero hindi kayang tumayo sa akin kapag kailangan ko. "Hindi lang ako nasaktan dahil piniyakan ng mama mo," sabi ko. "Nasaktan ako dahil tumingin ako sa'yo, umaasang ikaw ang unang lalapit, pero wala kang ginawa." Napapikit siya sandali. "Alam ko. Hindi sapat ang alam mo, Leandro. Dahil kapag tayo na ang magkasama sa buhay, hindi pwedeng sa bawat pagsubok ay hihintayin mo munang maging ligtas bago mo ako ipagtanggol." Wala siyang maisagot agad. At sa katahimikan niyang iyon,
Ramdam kong nagsisimula na naman akong magtanong sa sarili ko kung kaya ko pa bang manatili sa relasyon na ganito. Sa gilid ng mata ko, nakita ko si Doña Veridiana na nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung nagsisisi siya o natatakot lang na tuluyang mawala ang kontrol niya sa anak niya. Pero hindi na iyon ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang katotohanang ngayon ko lang malinaw na nakita. Hindi lahat ng taong humihingi ng pawad ay agad nang nagbabago at hindi lahat ng pagmamahal ay sapat kung wala itong lakas ng kaloob. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Leandro. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos nito, pero kailangan kong malaman kung sino ka kapag wala kang ina na nagdidikta sa iyo. Napatingin siya sa akin, halatang nasaktan pero hindi ko na binawi ang sinabi ko. Dahil sa gabing iyon, natutunan kong mas mahalaga ang kakatotohanan kaysa sa pangakong hindi kayang panindigan. Nanatili kaming magkaharap ni Leandro sa gilid ng bulwangan, habang ang ingay ng mga tao ay tila naging mahina sa pandinig ko. Parang may sariling mundo na bumalot sa amin, isang mundong puno ng tanong, sakit at mga katotohanang matagal na naming iniiwasan. Sa kabila ng mga nangyari, hindi ko maitatanggi na may bahagi pa rin sa akin na gustong maniwala sa kanya. Pero mas malakas na ngayon ang bahagi kong natutong mag-ingat. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Hindi ko alam kung paano sisimulan, Rina. Pero alam kong mali ako. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari iyon sa iyo. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ko siya pinutol. Gusto kong marinig ang lahat ng sasabihin niya. Hindi dahil umaasa ako, kundi dahil kailangan kong maintindihan kung hanggang saan siya kayang tumayo bilang lalaki. Buong buhay ko, sinanay ako ni Mama na sumunod lang, putuloy niya. Hindi ako sanay na sumuway sa kanya. Sa tuwing susubukan kong kontrahin siya, pakiramdam ko mawawala ang lahat sa akin. Tinignan ko siya ng diretsyo. At ano ang mas mahalaga sa iyo, Leandro? Ang takot mong mawala ang kontrol niya sa iyo o ang respeto ng babaeng mahal mo? Napayuko siya. Hindi agad siya nakasagot. At doon ko mas lalong naramdaman ang bigat ng sitwasyon namin. Dahil kung sa simpleng tanong ay hindi niya agad mahanap ang sagot, paano pa sa mas mabibigat na desisyon sa hinaharap? Mahal kita, Rina. Mahinang sabi niya. Totoo iyon, pero hindi ko alam kung paano lalaban sa paraan na gusto mo. Hindi ko napigilang mapapikit sandali. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Hindi sapat ang mahal kita kung ang kasunod nito ay hindi ko alam kung paano. Hindi kita hinihingan ng perpekto. Sagot ko ng mahinahon. Hindi ko hinihingan ng laban araw-araw. Pero kapag malinaw na mali ang ginagawa sa akin, kailangan mong pumili kung saan ka tatayo. Tumingin siya sa akin, halatang nahihirapan. Gusto kong piliin ka, pero hindi ganun kadali. Napailing ako ng bahagya, at doon ko na naramdaman ang unti-unting paglayo ng loob ko. Hindi dahil ayaw ko na siya, kundi dahil mas malinaw ko nang nakikita kung sino siya sa harap ng pagsubok. Hindi dapat mahirap piliin ang tama, Leandro. Sabi ko, mahirap gawin, oo, pero kung alam mong tama, hindi ka dapat nagdadalawang isip kung saan ka pupunta. Tahimik siya, walang depensa, walang paliwanag, at ang katahimikan niyang iyon ang lalong nagpapatibay ng nararamdaman ko. Sa likod namin, ramdam ko pa rin ang presensya ng mga taong nakamasid, pero hindi ko na sila iniisip. Hindi na mahalaga kung ano ang iniisip nila. Ang mahalaga na lang ay ang malinaw na katotohanan na nasa harap ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa dati, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Dahil kung sa simula pa lang ng ganitong sitwasyon, hindi mo na ako kayang ipaglalaban, paano pa sa mga susunod na mas mabibigat? Napataas siya ng tingin parang gustong magsalita, pero wala siyang maibigay na sagot. Gusto kong magbago, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Hindi ko lang alam kung gaano katagal.
Doon ako napangiti pero hindi iyon ngiti ng saya. Ngiti iyon ng pagtanggap sa isang bagay na matagal ko nang pinipilit ipagsawalang bahala. Hindi pwedeng maghintay ako ng walang kasiguraduhan. Sagot ko habang hinihintay kitang maging handa, ako naman ang unti-unting nasisira. Napayuko siya ulit. At sa pagkakataong iyon, alam kong narinig niya ako pero hindi niya pa rin kayang ibigay ang kailangan kong marinig. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko ang lalaking tumawag sa aking anak. Tahimik lang siyang nakatayo, pero malinaw na nakatingin sa amin. Hindi siya nakikialam, pero ramdam ko na handa siyang sumalo kung sakaling tuluyan akong bumigay. Huminga ako ng malalim bago tuluyang magsalita. Hindi ko sinasabing tapos na tayo, Leandro. Sabi ko habang nakatingin sa kanya. Pero hindi rin ako nagsisiguro kung kaya pa nating bumalik sa dati. Kailangan ko munang malaman kung kaya mo talagang tumayo sa sarili mong paa, hindi bilang anak ng lama mo, kundi bilang lalaking may sariling paninindigan. Tumingin siya sa akin, may halong pag-asa at takot. Hihintayin mo ba ako? Sandali akong natahimik. Gusto kong sumagot agad, pero alam kong hindi yun simpleng tanong. Hindi ko alam. Mahinang sagot ko. Dahil sa pagkakataong ito, kailangan ko munang piliin ang sarili ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya ang takot na ako naman ang tuluyang lumayo. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagalit, pero sa tahimik kong desisyon, alam kong may nagbago na sa pagitan namin. At kahit hindi ko pa alam ang magiging kahihinatnan, malinaw na sa akin ang isang bagay. Ang pagmamahal na walang paninindigan ay unti-unting nauubos. At kung hindi niya kayang punan iyon, ako na mismo ang lalayo bago tuluyang mawala ang natitira sa akin. Matapos ang mabigat na usapan namin ni Leandro, dahan-dahan akong umatras mula sa kanya. Hindi na ako nagsalita pa. Hindi ko na kailangang pahabain ang usapan dahil malinaw na sa akin ang lahat ng dapat kong malaman. Sa sandaling iyon, hindi ko na hinahanap ang sagot niya, kundi ang sarili kong kapayapaan. Pagbalik ko sa gitna ng bulwagan, naramdaman kong muli ang mga tingin ng mga tao. Pero iba na iyon ngayon. Hindi na iyon puno ng pangmamaliit. May halong pag-iingat, may halong hiya, at para sa iba, may konting respeto na pilit nilang ipinapakita. Nakatayo pa rin sa gilid ang lalaking tumawag sa akin na anak. Tahimik siyang nagmamasid, pero ramdam ko ang presensya niyang parang isang matibay na pader sa likod ko. Hindi ko pa rin alam kung paano siya haharapin, pero alam kong hindi ko na kayang mag-isa sa mga susunod na mangyayari. Maya-maya, napansin ko ang paglapit ni Doña Viridiana sa lalaking iyon. Iba na ang tindig niya, hindi na kasing taas ng kanina. Mas maingat, mas kontrolado, pero halatang may halong kaba. Senador, pasensya na kung nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kanina. Mahinahon niyang sabi, pilit na inaayos ang tono ng boses niya. Hindi ko naman sinadyang mapahiya ang anak ninyo. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tinignan lang niya si Doña Viridiana ng diretso. Walang galit, pero may lalim na parang sinusukat ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig. Hindi mo kailangang itama ang nangyari, sagot niya sa wakas. Kailangan mong aminin kung ano ang ginawa mo. Napatahimik si Doña Viridiana. Kita ko sa mukha niya ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Hindi siya sanay na kinokontra, lalo na sa harap ng maraming tao. Pero sa pagkakataong iyon, wala siyang magawa. Hindi ko akalang ganun kalala ang dating, sagot niya. Bahagyang napayuko. Nadala lang ako ng emosyon. Hindi emosyon ang nagtulak sa iyo. Mahinahon ngunit matigas na tugon ng lalaki. Ugali iyon na matagal mo nang dala.
Parang may tumusok na katotohanan sa hangin. Walang sumagot sa paligid, walang naglakas loob na magsalita. Napatingin ako kay Doña Veridiana. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang piraso ng pagkabasag sa imahe niya. Hindi siya ang babaeng walang kinatatakutan. May mga sandali rin palang kaya siyang mapahiya. Muling nagsalita ang lalaki. Mas kalmado pero mas mabigat ang dating. Ang yaman, ang estado, ang pangalan, lahat ng iyon walang halaga kung wala kang respeto sa kapwa, dagdag niya. At ngayong nakita ko kung paano mo tratuhin ang isang taong mas mahina sa paningin mo, mas malinaw sa akin kung anong klaseng tao ka. Napayuko si Doña Veridiana ng tuluyan. Hindi siya sumagot, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niyang tama ang naririnig niya. Sa gilid, naramdaman ko ang paglapit ng ilang bisita. Hindi na sila nakikialam pero halatang gusto nilang masaksihan ang nangyayari. Ang dating mga taong nangingibabaw sa akin, ngayon ay tahimik na lamang nanunood. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Doña Veridiana sa akin. "Rina?" Mahina niyang tawag. Hindi ako agad tumingin. Kailangan kong pigilan ang sarili ko na agad mag-react. Hindi ko alam kung handa na ba kong marinig ang sasabihin niya. "Pasensya ka na," dagdag niya. "Alam kong nasaktan kita. Hindi ko iyon dapat ginawa." Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Tinignan ko siya ng diretso. Hinahanap kung totoo ba ang naririnig ko o isa na namang palabas para mailigtas siya sarili niya sa kahiyaan. "Hindi ko inaasahang mangyayari ang ganito," patuloy niya. "Nadala lang ako ng pride." Hindi ako agad sumagot. Pinapakinggan ko ang bawat salita niya pero hindi kong hinayaang agad akong maapektuhan. Madaling humingi ng tawad kapag may nakikita, sagot ko sa wakas. Pero mas mahirap baguhin ang ugali kapag wala nang nakakakita. Napatahimik siya. Hindi siya sumagot. At sa katahimikan niyang iyon, naramdaman kong kahit paano may tumama sa kanya. "Hindi ko sinasabing hindi kita mapapatawarin," dagdag ko. Pero hindi rin ibig sabihin na dahil humingi ka ng tawad ay mawawala na agad ang ginawa mo. Bahagyang tumango siya. "Hindi ko hinihingi na agad mo akong patawarin, pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako." Hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagsisising iyon. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya niyang baguhin, pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na iyon pinilit pang alamin. Sa likod ko naramdaman ko ang presensya ng lalaking patuloy na nakatayo bilang sandalan ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pangangailanang patunayan ang sarili ko sa kahit sino. Dahil malinaw na sa akin ang halaga ko. At sa gabing iyon, natutunan kong hindi sapat ang paghingi ng tawad kung walang tunay na pagbabago. Ngunit natutunan ko rin na ang respeto ay hindi hinihingi kundi ipinapakita. At sa wakas, hindi na ako ang babaeng tahimik na nagtiis. Ako na ang babaeng marunong tumayo para sa sarili niya. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi agad nagbago ang lahat para sa akin. Hindi porket nalaman ng lahat kung sino ang ama ko, ay bigla na ring naging magaan ang pakiramdam ko. Sa totoo lang, mas lalo pa nga akong naguluhan. Ang daming nangyari sa loob lamang ng ilang oras. At sa bawat alaala nito, parang may naiwan pa ring bigat sa dibdib ko. Kinabukasan, nagising ako na parang hindi pa rin totoo ang lahat. Nasa maliit kong kwarto ako, ang parehong lugar na nakasanayan ko. Pero ang isip ko ay tila naiwan pa rin sa loob ng bulwagang iyon. Ang mga tingin ng tao, ang mga salitang binitawan, at ang sandaling pinili ni Leandro na matahimik.
Lahat iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Naupo ako sa gilid ng kama at tumitig sa kawalan. Hindi ko maiiwasang tanungin ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Pero habang iniisip ko iyon, unti-unti kong napagtanto na hindi pala iyon ang tamang tanong. Hindi ako ang nagkulang. Hindi ako ang may mali. Napabuntong hininga ako ng marahan. Sa unang pagkakataon, sinubukan kong pakinggan ang sarili ko. Hindi ang iniisip ng iba. Hindi ang inaasahan sa akin, kundi kung ano talaga ang nararamdaman ko. At malinaw iyon. Pagod na ako. Pagod na akong ipaglaban ang isang relasyon na ako lang ang matapang lumaban. Pagod na akong umasa na balang araw ay magiging handa si Leandro na tumayo para sa akin. At higit sa lahat, pagod na akong ipaliwanag ang halaga ko sa mga taong pinili ng maliitin ako mula sa simula. Sa araw ding iyon, nagpasya akong kausapin siya. Nagkita kami sa isang tahimik na kafe, malayo sa ingay ng mga taong nakakakilala sa amin. Pagdating ko, naandun na siya, tahimik na nakaupo at tila ilang beses nang pinag-isipan ang sasabihin niya. "Rina, salamat sa pagpunta," agad niyang sabi nang makita ako. Umupo ako sa harap niya. Hindi na ako kinakabahan. Hindi na rin ako nag-alinlangan. Iba na ang pakiramdam ko kumpara sa mga nakaraang araw. Mas malinaw, mas matatag. "Kumusta ka na?" tanong niya. "Ayos lang," sagot ko. At sa pagkakataong iyon, totoo iyon. Saglit siyang natahimik bago muling sumalita. "Gusto kong ayusin ang lahat. Alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkamali ako. Pero gusto kong patunayan na kaya kong magbago." Tinignan ko siya ng diretsyo. Hindi na ako naghahanap ng pag-asa sa mga mata niya. Hindi na ako umaasa na bawat salita niya ay magiging sapat para burahin ang lahat ng nangyari. "Matagal ko nang gustong marinig yan, Leandro," mahinahon kong sabi. Pero ngayon, hindi ko na alam kung iyon pa rin ang kailangan ko. Napakunot ang noo niya. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ako ng malalim bago sumagot. "Hindi sapat na gusto mong magbago. Kailangan mong gawin iyon, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo." Tumanggo siya. "Gagawin ko yun. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon." Doon ako sandaling natahimik. Madali lang sana kung ang puso ko ang susundin ko. Madali lang sana kung pagmamahal lang ang basehan ng desisyon ko. Pero natutunan ko na hindi iyon sapat. Hindi ko kayang bumalik sa dati, sabi ko sa wakas. Parang may pumutol sa hininga niya. "Rina, hindi pa ako tapos," putol ko. "Hindi ko sinasabing wala na akong nararamdaman para sa'yo, pero hindi ko na kayang ipagpatuloy ang isang relasyon na ako lang ang siguradong lumalaban." Tinignan niya ako, halatang nasasaktan. "Gusto kong maging mabuting tao para sa'yo." Umiling ako ng bahagya. "Hindi mo kailangang magbago para sa akin. Kung magbabago ka, gawin mo iyon dahil gusto mong maging mas maayos na tao. Hindi dahil natatakot kang mawala ako." Tahimik siyang napayuko. At sa sandaling iyon, naramdaman kong kahit masakit, tama ang ginagawa ko. Pinili kong unahin ang sarili ko. Kailangan ko munang lumayo, dagdag ko. Kailangan ko munang buuin ulit ang sarili ko nang wala ang sakit na iyon. Hindi siya agad sumagot. Nang umangat siya ng tingin, may lungkot sa mga mata niya, pero may kuanting pagtanggap na rin. "Maiintindihan ko kung iyon ang kailangan mo," sabi niya. "Pero sana, balang araw, pwede pa rin." Hindi ako agad sumagot. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil hindi ko na gustong magbigay ng pangakong hindi ko sigurado. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ko na pinahaba ang kausap. Sa paglabas ko ng kafe, ramdam ko ang kakaibang laan sa dibdib ko. Masakit pa rin, oo.
Pero may kapalit itong kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. At sa unang pagkakataon, hindi ko na hinahanap ang pagmamahal ng iba para mapatunayan ang halaga ko. Dahil natutunan ko nang ibigay iyon sa sarili ko. Lumipas ang mga buwan matapos ang gabing iyon at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ko. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na bumabalik sa isip ko ang mga nangyari, ang kahihiyan, ang sakit at ang mga tanyong na matagal kong kinimkim. Pero sa bawat paggising ko, pinipili kong magpatuloy. Pinipili kong buuin ang sarili ko nang hindi nakaasa sa opinyon ng iba. Mas nakilala ko ang sarili ko sa panahong iyon. Natutunan kong tumayo mag-isa, gumawa ng mga desisyon para sa sarili ko at pahalagahan ang mga bagay na matagal ko nang isinasantabi. Naging mas matatag ako, hindi dahil wala na akong nararamdamang sakit, kundi dahil natuto akong harapin iyon nang hindi tumatakbo. Paminsan-minsan, kinakausap ako ng lalaking tumawag sa akin na anak. Hindi pa rin malinaw ang lahat tungkol sa kanya, pero hindi na ako tulad ng dati na naguguluhan. Hindi ko man agad natanggap ang lahat, ramdam ko na may bahagi sa kanya na totoo. Hindi siya perpekto, pero pinili niyang manatili sa tabi ko kahit hindi ko pa siya lubusang tinatanggap. At sa paraan niya, unti-unti niyang ipinapakita na hindi niya ako kinikilala dahil sa kung ano ang tingin ng iba, kundi dahil sa kung sino ako. Sa kabilang banda, wala na rin akong balita kay Leandro sa mga unang buwan. Hindi ko hinanap. Hindi ko rin sinubukan ang alamin kung nasaan siya. Hindi dahil galit ako, kundi dahil alam kong kailangan ko munang lumayo para mas maintindihan ko ang sarili ko. Hanggang sa isang araw, hindi inaasahan, nagtagpo ulit ang landas namin. Nasa isang simpleng event ako. Hindi enggrande, hindi puno ng taong mapanghusga, kundi isang pagtitipon na mas malapit sa mga taong pinili kong makasama. Doon ko siya nakita. Nakatayo sa gilid, tahimik parang ako noong una kaming nagkakilala. Hindi siya agad lumapit, nakatingin lang siya sa akin, parang sinusukat kung tama bang lumapit siya o manatili na lang sa kinatatayuan niya. Pero sa huli, naglakad siya papunta sa akin, dahan-dahan parang may iniingat. Rina? Mahinahon niyang tawag. Humarap ako sa kanya, hindi na ako kinakabahan, hindi na rin sumikip ang dibdib ko tulad ng dati. Ang naramdaman ko lang ay isang tahimik na pag-alala sa lahat ng pinagdaanan namin. Leandro, sagot ko. Sandali kaming natahimik, parang parehong naghahanap ng tamang sasabihin. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na mabigat ang katahimikan. Hindi na ito puno ng galit o sakit. Iba ka na, sabi niya pagkatapos ng ilang segundo. Mas matatag. Ngumiti ako ng bahagya. Marami na ang nagbago. Tumanggo siya. Oo, pati ako. Tinignan ko siya ng mas maigi. May pagbabago nga. Hindi na siya ang lalaking nakatayo sa likod ng ina niya. May kakaibang kumpiyansa sa kanya. Hindi mayabang, kundi mas tahimik at mas buo. Hindi naging madali ang lahat pagkatapos ng nangyari, patuloy niya. Pero doon ko naintindihan kung gaano ako nagkulang. At hindi ko iyon inintindi para lang bumalik ka sa akin, kundi para maging mas maayos akong tao. Tahimik akong nakinig. Hindi ako nagmadali sumagot. Pinagmasdan ko siya, hindi bilang dating mahal ko, kundi bilang isang taong nagbago dahil natutunan niya ang leksyon niya. Masaya kong marinig yun, sabi ko sa wakas. Napangiti siya ng bahagya. Hindi ko alam kung may lugar pa ako sa buhay mo. Pero gusto ko lang malaman mo na kung sakaling dumating ang araw na iyon, hindi na ako ang dating ako. Huminga ako ng malalim. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako naguguluhan. Hindi na rin ako natatakot sa magiging sagot ko. Hindi ko masasabi kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Sagot ko. Pero ngayon, alam ko na kung ano ang halaga ko. At hindi ko nahahayaang mawala iyon kahit kanino. Tumanggo siya, parang tanggap na ang sagot ko kahit hindi iyon malinaw na yes o hindi. Sapat na iyon para sa akin, sabi niya. Basta alam kong may pagkakataon akong ipakita kung sino na ako ngayon. Nagpaalam siya ng maayos, walang pilitan, walang pagmamakaawa. At habang pinanunood ko siyang lumayo, hindi ako nalungkot.
Dahil sa pagkakataong iyon, hindi ko na kailangan ng kasiguraduhan mula sa kanya. Natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman, sa estado o sa tingin ng ibang tao. Nasusukat ito sa kung paano niya pinapahalagahan ang sarili niya at kung paano niya piniling tumayo kahit gaano siya kababa sa paningin ng iba. At sa wakas, buo na ako. Hindi dahil may bumalik, kundi dahil natutunan kong hindi ako kailanman kulang.